Aburidong ka rin ba sa tuwing barado ang inyong lababo? Ang may bahay na si Libralyn na inlababo raw sa sink solution na nakita niya online. Nangangako raw kasi itong tatanggalin ang bara sa lababo ora mismo. Habang ina-apply ko yung product dun sa butas, 1 to 2 seconds kumulo siya, then bigla siyang pumutok. Natumba na ako dahil madulas na yung floor, hindi na ako makatayo. Gumapag na lang ako palabas ng banyo. Sobrang sakit, mahapde. Feeling ko mamamatay na ako. Halos buong mukha ni Libralyn nalapnos at nabalatan. Pati ang kanyang kamay, napaso, namagarin ang kanyang kanang mata na nanganganib na ngayong mabulag. Gusto lang naman daw ni Libralyn na matanggal ang bara sa kanyang lababo. Pero bakit nagkaganito? March 14 nung bilhin daw ni na Libralyn ang sink solution online. Mas nahikayat pa siya kasi kung dati binibenta daw ito ng 899 pesos kada 2 piraso, 169 pesos na lang. Buy one, take one pa. Bagsak presyo. Curious ako kasi maraming bumibili. Tapos nagkabara yung sink namin, ayaw bumaba ng tubig, kaya nainganyo kung bumili ka agad. Binasa ko yung instruction dun sa bottle. Nagpakulo ako ng tubig, in-apply ko siya dun sa drainage. Bigla siyang pumutok. Dito na si Libralyn nagtamo ng second-degree burns. 2 linggo matapos ang insidente, hirap pa rin siyang makakilos. Hindi rin halos maidilat ang kanang mata. Hindi ko akalain na pati sa loob ng bahay madidisgrasya pa ako. Yung 2/3 part ng cornea niya is affected going to decompensation. Ibig sabihin, yung cornea, maputi na talaga siya. Siguro ang best gawin dun is corneal transplant. Rough estimate siguro around more than 100,000, siguro 150,000. Isang procedure ng corneal transplant. Natatakot akong mawalan ako ng paningin. Anong produkto ba ang ginamit ni Libralyn sa lababo? Ang sink solution na binili ni Libralyn, naglipa na ngayon ang ads online. May mga video demonstration pa nga silang ipinapakita kung gaano ito di umano ka-epektibo. Sa pagtingin namin dun sa ingredients niya, although hindi ko rin alam kung wrong spelling ba siya, na sodium light oxido ang nakalagay or siguro ito ay sodium oxide. Ito po ay isang highly strong base na pag hinalo po natin sa tubig ay mag-iinit. Ito po ay may pH na 14, which is very, very corrosive and may cause serious burns, serious eye damage, and irritation of the respiratory system. So napaka-toxic po nitong produktong ito. At hindi may tuturing na isolated case ang nangyari kay Libralyn. Dahil halos ganito rin ang sinapit ng trans woman na si Rome nung ginamit din niya ang sink solution na ito. Simple lang naman yung instruction. Ito yung distance ko. Maingat naman daw sinunod ni Rome ang step-by-step instruction sa paggamit ng sink solution. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa aksidente. For 1,000 milligrams or ml of boiling water. Then for the powder, yung Wild Tornado nga na nabili ko. Pag salin ko nung powder, konti pa lang yung nasasalin ko. Sumabog na siya sa kamay ko, dito sa braso, sa mukha ko, sa mata ko. Ang malaking bahagi ng kanyang mukha at kamay nalapnos din. Damay pati ang kanyang mga mata. Meron siyang partial thickness burns sa upper and lower lids. Merong mga necrotic tissues dahil dun sa chemical na pumasok. Hindi naman nabutas yung mata. Okay naman yung vision ng pasyente. Kailangan lang bantayan sa paghilom nito. Proper medications po. Eye drops and ointments. Kitchen, bathroom, cast iron. Paano ng mga drainage? Sa ilang vlogs, meron din ibang nakagamit na ng trending sink solution na nadismaya naman. Barado pa rin. Hindi naman effective yung Wild Tornado na yan. Warm water,
So hindi totoo yung pinakita nila sa advertisement nila. Samantala, sa pag-iimbestiga ng aming team, nalaman namin na ang produkto hindi pala rehistrado sa FDA o sa Food and Drugs Administration. Nakitaan din nila ito ng mga paglabag, mali ang labeling at wala rin naka-imprentang hazard warning sa packaging. Hindi rin daw ito na-issuehan ng ICC o ng Import Commodity Clearance kaya hindi ito pwedeng i-distribute at ibenta sa Pilipinas. Ang hazardous substances, kailangan may warning that it's poisonous and it's dangerous, it's a substance, so kailangan handle with care. Kung mga products naman under the mandatory certification scheme ng DTI, hanapin po nila yung ICC mark natin or ang PS mark natin. Pagka po Philippine Standard mark naman ang nakalagay, ibig sabihin the manufacturer abroad is also licensed in the Philippines. And then the manufacturer's labeling also, kailangan nakalagay yung full name and full address ng manufacturer and the country of origin. Para may traceability tayo, para kagaya niyan kung may nangyari sa consumer, we know who to run after. Sinubukan naming tuntunin ang manufacturer o distributor ng produkto pero wala itong address o kahit na anumang contact details. Yung online seller ating pong kakausapin kasi sila po yung nakakaalam kung saan po nanggaling itong produktong ito. Pero ano nga ba ang mas ligtas at practical na paraan para matanggal ang bara sa ating mga lababo? The best way, kung meron silang over or pang sundot doon, sundutin na lang nila yon hanggang sa matanggal yung bara. Tignan nila yung lababo nila sa baba, may P-trap yun, pwede nilang buksan yun at linisan. Pag po nagkaroon ng ganitong insidente, natalsikan ang mata ng mga panlinis, magdaraan na lang sa cold water o basta malinis pong tubig. Tapos, konsulta po agad sa doktor. Kailangan mag-ingat ka talaga kasi hindi mo nga ma-predict yung aksidente. Nanawagan po ako sa mga gusto pong tumulong para po sa tuluyan ko pong paggaling. Tatanawin ko pong utang na loob po sa inyo yung pagtulong po sa amin. Sa panahon kung kailan naka-quarantine tayo, marami ang umaasa sa mga pagbili ng mga produkto online. Pero bago kumagat, masusi muna itong siyasatin. Malinaw ba ang mga detalyeng nakalagay at hindi malabo? Higit sa lahat, epektibo ba ayon sa ilang mga nakagamit na? At hindi peligroso. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.